pag-aralan natin patuloy, living in the dimension of the kingdom. Okay? So, dapat ho, maintindihan natin palagi, ulitin ko ulit hanggang sa bumaon sa isipan ninyo, dalawang klase ang kingdom. Isang place at saka isang rule of God. King's domain. So, ibig sabihin, pagkahari ng Diyos. Okay? So, i-clarify ko po sa atin. Yung pag-uusapan natin, again, hindi yung heaven. Kasi heaven is already reserved for us. Amen. Pag-uusapan natin yung paghahari ng Diyos, kasi yung paghahari ng Diyos may relation sa atin dito sa lupa. Pag si Lord na naghahari sa atin sa lupa, ano mangyayari? Yung buhay natin maiisa-ayos ng Panginoon. Maliwanag po tayo? Amen. Okay. Pakitas mo lang kanang kamay. Pakitapik yung sa kanan mo. Kasi sabi mo sa kanya, makinig kang mabuti. Okay? Tapos ang kaliwa. Pakitapik yung kaliwa. Pagkasabi sa kalabi mo, lalong-lalo ka na. Okay? So let's listen carefully to the Word of God. Okay? Next please. There are different dimensions of the kingdom. Just a sort of review. To be born in the kingdom. Okay? The first dimension is you must be born in the kingdom. To create awareness in our spirit. To know what we need, that we need God, and discover the things of God. Nagkaroon ka ng awareness na kailangan mong malaman ano ang Diyos at ano yung mga bagay patungkol sa Diyos. The next dimension of the kingdom is seeing the kingdom. What does it mean? It creates an understanding that help us know God's spiritual principles. We must be guided with spiritual principles. Hindi po uubra ang mga prinsipyong makatao. Amen. Yung iba hindi nakikinig. Hindi po uubra ang prinsipyong makatao. Amen. Kailangan natin ng prinsipyong makadiyos. Bakit? Only the principles of God will help us to break through sa lahat ng mga limitations natin. Amen? Amen. Kailangan maintindihan nyo to. Di po pwede ang prinsipyo ng tao to see is to believe. Tama? Amen. Di ako maniniwala at di ko nakita. Ang prinsipyo naman ng Panginoon, believe and you will see. Amen. Napa ang difference? Amen. Malaki mong pagkakaiba niyan. To see is to believe, and to believe, you believe and you will see. Amen. Iba si Lord, mamuhunan ka muna bago mo makita. Amen. Sa atin, iba, makita ko muna bago ako mamuhunan. See the difference of these principles? Ano ang madalas na nag-work? Of course, ang prinsipyo ng Diyos. Amen? Amen. Okay, the next dimension is entering the kingdom. It is simply experiencing the benefits and blessings of the kingdom. The moment you understand the things of the kingdom, magkakaroon ka ng craving ngayon. Ang ganda pala, pag na kay Lord ka, protektado ka. Pag na kay Jesus ka, pinoprovide ka. Pero kailangan ma-experience mo yun. Okay? Iba yung nakita mo yung enchanted kingdom, iba naman yung nakapasok at nakasakay ka sa mga rides sa enchanted kingdom. Maliwanag ba? Amen. Iba yung sinasabi mong ang ganda ng Palawan, yung mayroong ano doon, ang tawag doon, yung babalsa ka. Oh, underground ba yan? Kasi di pa ako nakapunta. Nakikita ko lang, ang ganda eh. Pero iba naman yung nandoon ka, natalsikan ka ng tubig, at pumasok ka sa ilalim ng kuweba, at halos hindi ka makahinga. Mga ganun ba? Okay, so, iba yung naintindihan at saka naranasan. Everything you understand in the kingdom, you must experience. Maliwanag tayo? Amen. The next dimension is seeing the kingdom. What does it mean? Seeing the kingdom means you start to understand the spiritual principles that will help you grow in your relationship with God. This understanding is a vital key to help us live in consistent and victorious Christian living. Look at me. Tinuro ko kahapon, absent kasi iba sa inyo, di kayo nakapunta sa Bible study kahapon. Hindi po sapat ang faith lang. Amen. Okay? Kailangan yung faith madagdagan ng goodness, ng self-control, ng wisdom. Lahat yun, maraming idadagdag. Kasi pag puro faith, hindi ka obra. Bakit? Yung faith, pang starter lang yun, pang beginner. Pag sabi sa katabi mo, pang beginner lang pala. Okay? Mayroon iba, tumagal na, puro faith pa rin.
Kaya tuloy, mali-mali na application ng faith. Pag mayroong sakit, bibili ng biogesic, ilalagay lang dito sa bulsa at sasabihin, I declare healing in Jesus' name. Ba't masakit pa rin ang ulo ko? Ipinainom mo yung bulsa mo, hindi yung tiyan mo. Na pag walang knowledge, itong ginagawa, di, by faith, wala nang pamasahe yan. Di, by faith, si Lord magpo-provide sa akin ng libreng sasakyan. Ihuhulog ka ng konduktor sa gitna ng expressway. Maliwanag ba? Amen. Hindi, kasi bibili ako ng pagkain, gutom na ako, pero yung pamasahe ko, ito na lang, walang pabiling pagkain. Di bale, ibibili ko to, God will provide. Ano nangyayari? Naglakad ka simula Magallanes hanggang Bikutan. Yung kinain mo, nabusog ka para magkaroon ka ng lakas para maglakad. Di ka na lang muna umuwi ng bahay at doon ka kumain. Pakisabi sa katabi mo, common sense talaga. Lots of Christians have no common sense. They exercise faith extremely. Kaya nga tinuturo ko to sa inyo para hindi kayo mag-extreme sa faith. Magkaroon tayo ng mansyon. Wow! Mansyon. Ha? Nagkaroon ka ng mansyon? Magkano kinikita mo? Ha? Paano? My God. Kaya kung di ako hindi ko sasabing ano eh. Magkakaroon tayo ng malaking katulad ng Philippine Arena na church. Wow! Grabe yan. Mga kapatid, ano kayo niya na sinasabi ko? Hindi ko kailangan mag-declare ng napakalaking church. Isa lang ang ginagawa natin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Pag natuwa ang Diyos, di tayo magtaka. Pag buong puso natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, siya naghahari sa atin, huwag kayong magtaka kung kahit tuloy pa sa Philippine Arena, ibibigay ng Diyos. Bakit? Bunga ng ating katapatan sa Kanya. Amen? Nakita niyo yung tamang understanding, Lydia? Unahin mo ang Diyos, siya bahala mag-bless sa'yo. At pag nag-bless siya sa'yo, higit sa inasahan mo. Klaro? Ang problema sa atin, naglilingkod tayo dahil meron tayong inasahan. Huwag maglingkod ka kahit wala kang asahan. Klaro tayo? Yan ang understanding. Next. Next dimension is cleansing in the kingdom. So nagkakabakbakan tayo ng karaan, napunta pa tayo sa prodigal son. It's a process for God's people to qualify to receive their God-given assignment. Look at me. Mayroon kang assignment sa buhay na ito. Amen. Hindi ka lang nag-exist para magtrabaho, kumain, at magpamilya at magkaroon ng 12 anak. Parang si Jacob. Amen. Pagkatapos yung mga anak mo, pag-aralin mo, pag-graduatein mo, yun ang buhay. You miss life. I said you miss life. Kasi hindi lang yun. Physical lang yun. Dapat naintindihan mo, you must be cleansed in the kingdom so that you will going to receive God-given assignment to you. May assignment ka sa Diyos. Are you there? Amen. May ipapagawa sa iyo ang Diyos. Kasi kung mag-i-exist ka rin lang naman para magtrabaho at kumain, anong gamit mo sa kingdom? Sagot. Yung mga walang gamit, anong ginagawa? Takot. Ha? Parang hina. Parang kayo kasi yung itatapon, di ba? Di ba? Nagkakalkal ka ng gamit mo? At nung chinek mo yung mga gamit mo, hindi mo na kailangan. Anong ginagawa mo? Napon. Pakitanong katabi mo. Ano ka? Pangtapon? O panggamit? Ano sabi? Tapon. Pero pwede ka pang gamitin pag makinig ka ngayong umaga. Nag-gets? Kaya maraming Kristiyano, pangtapon. Why? Because they don't understand the dimensions of the kingdom. Ang akala nila pag mag-church ka, okay na. What's the difference? Sa dati mong relihiyon tsaka ngayon? Wala! Bakit di mo naman naintindihan eh? Matagal ka ng Kristiyano, masama pa rin yung ugali mo. Why? Because you do not understand that there is cleansing in the kingdom. Amen. The moment you are cleansed, what will happen? Sino dito kumakain na yung plato, kinakainan din ni Happy?
Gusto nyo kumain, peramin ko kayo August ng plato, papakainan ko muna yung plato kay Happy. Si Happy pa naman, grabe maglinis ka ng plato. Tapos, hindi ko na huhugasan, lalagyan ko rin ng kanin, papakain ko sa'yo. Gusto mo? Bago mo gagamitin ang plato, hinuhugasan mo mabuti yan. Sinisipat mo pa kung okay na. Tama? Amen. Tama ba? Amen. Same thing sa kingdom. Kaya Phoebe di magamit sa kingdom. Bakit? Marumi. Amen. Amen. Dalawang klase kasing Kristiyano. Isang Kristiyanong malinis, isang Kristiyanong marumi. Saan ka doon? You must be cleansed in the kingdom. Amen. Puputulin mga masamang ugali mo, puputulin yung mga masamang sin habits mo. Kristiyano ka pa, sinungaling ka pa rin. Di po pwede yan. Amen. Kristiyano ka, tapos tamad ka. Nag-iisip ng iba sa inyo, ba't ba ako napunta dito? Kristiyano ka, pero tamad mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag nanalangin ka, bilis pa. Minsan, di ka pa nakapag-amen. Look at me. Ang ginagawa natin dito, Jeyo, ay pang-eternal. Amen. Hindi mo dapat pakawalan yung eternal things at ipagpapalit mo sa mga temporal things. You must be cleansed in the kingdom. Amen? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, maglinis tayo. Now, the next dimension is qualifications in the kingdom. Oh, may qualification para sa kingdom. Ngayong umaga, huwag kayong madismaya pag malaman nyo hindi ka qualified. Pero pagkasabi sa tabi mo, may chance ka pa. Kasi sa Lord, palagi may chance. Di ba? Sa mundo, maalala ko, sidetrack lang ng mati mahilig kasi ang kumanta talaga. Nag-audition ako palagi. Ang problema, di ako palagi natatanggap. Kasi pagdating sa chorus, pumipiyok ako. Eh sabi sa akin ng nagigitar, yung gitarista, susunod ka na lang. Ang problema niya, hindi ako sumusuko. Tuwing audition, nandun ako, ikaw na naman. Alam mo, pang 10 audition ko yata, naawa sa akin, tinanggap ako. Sabi ko, yes, nakapasok din ako. Di ako nanalo. Pero importante, nakakanta din ako. At itong kumanta ko, talagang hiyang-hiyang ko makamag-anak ko eh. Naawa na lang. Eh, tuwing ako pa naman pala. Kasi dito mag-audition sa probinsya yun eh. Mayroon lang isang band paper, ililista mo lang pangalan mo. Ako palagi nauna. Kaya mayroon lang gitarista doon. Ikaw na naman! Tapos ito pa maganda, ang kanta ko paulit-ulit lang. Yun ang yun! Kaya sabi niya, ipapasa kita pero ayusin mo. Sabi ko, upo. Ayun, sabi na yun. Pagkakagkuros, piyok ulit. Maya-maya, next audition, nandun na naman ako. Kaya nga, binubulo na ko yung pangalan ko eh. Pagka, tawag na yan, number 2 na ka. Sabi ko, number 1 ako. Di number 2. Di na ako tinatawag. But again, if you will not give up, mapagbigyan ka rin. Amen. Amen? Are you ready? Amen. Okay, tingnan natin. We must be qualified in the kingdom. 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21. But in a great house, makinig mabuti, there are not only vessels of gold and silver, but also wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself, ayun na, cleansing from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Again, anong klaseng gamit meron sa bahay? Mayroong gold at silver, at mayroon ding wood at saka clay. Mayroong gamit na for honor, at mayroon ding gamit for dishonor. Liwanag po ba tayo? Okay? Anyone who cleanses himself from the latter will be a vessel for honor. Sino lang, Phoebe, ang pwedeng vessel for honor? Yung naglinis ng kanilang sarili. Parang ganito yan. I-translate ko sa church.
Sa church, dalawang klaseng Kristiyano meron. Isang Kristiyanong nagbibigay ng kahihiyan sa Diyos at isang Kristiyanong nagpaparangal sa Diyos. Isang Kristiyanong ang kategorya ay ginto at pila. Isang Kristiyano naman ang kategorya ay putik at wood. Amen. Kaya huwag kayong magtaka sa loob ng church, hindi talaga gold at silver lahat yan. Amen. Mayroon diyang kahoy at saka putik. Mayroon diyang vessel for honor, mayroong vessel for dishonor. Klaro sa talara? Kaya huwag kayo magtaka. Ang bihira to, tagal-tagal na rito, lumalaban pa rin sa pastor. Ang tagal-tagal na rito, bakit parang hindi magbabago ugali? Eh baka putik yan. Amen. Tuloy natin. The way we respond to God's cleansing will determine what kind of vessel we will be for the kingdom's work. Ano ibig sabihin? Yung pamamaraan natin ng responde natin, pag tayo'y nirebuke ng Diyos, nakarinig ka ng Word of God, anong reaction mo? Yun ang nagdetermina kung anong klaseng vessel ka sa loob ng bahay. Amen. Amen? Tingnan natin. There are those who will become a vessel of dishonor. Tingnan natin yung vessel of dishonor, ha? Bibihira niyo po marinig yung revelation na ito, kaya please gumising kayong lahat. Amen. Okay? A vessel of dishonor is made up of wood and clay materials. Ano daw yung dishonor? Wood tsaka clay. Anong madalas ginagamit sa probinsya? Madalas ginagamit. Di ba pagka araw-araw na ginagamit pag nagluluto? Wood, clay. Di ba? Pero pag dumating si mayor, pag dumating si congressman, pag dumating si captain, anong lumalabas? Mga ginto pila. Bakit? Piniprepare so special someone. Laro tayo? Now, listen to this. Wood and clay materials are weak because they came from the dust or the flesh. Kaya yung mga nasa loob ng church na nagbibigay ng dishonor, makalaman pa kasi. Mahihina. Kaya dishonor. Mantakin mo, Kristiyano ka, pero dishonor ang dala mo sa Diyos. Diyan ka ba? Amen. Gising ba? Amen. Ang aga pa para matulog, ha? Amen. Okay. I-explain ko pa sa malalim. Clay made up of the dust. It is the food of the enemy. Saan ang gagaling ang clay? Sa dust. Ano ang dust? Pagkain ng demonyo. Ito yung Bible verse. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all the livestock of all the wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. Look at me. Yung mga vessel for dishonor made up of wood and clay, they are food for the enemy. What? Kaya napapansin mo, imbis na blessing sa loob ng church, blessing sa body of Christ, nagiging hindrance. Why? Ang enemy madaling makapenetrate sa kanilang buhay. Walang challenge kay Satanas para sila ay pasukan. Walang challenge kay Satanas para sila ay gamitin. Walang ka-challenge. The devil can operate in their lives very, very easy. Now, ikaw ba ay wood? Ikaw ba ay clay? Pagkain ka ng kalaban. Kaya pala, dahil pagkain ng kalaban, dishonor ang dala. Amen. Amen. At itong mga nasa dishonor, mga vessel for dishonor, bigyan mo to ng pagkain talagang makapagpalakas sa kanila, aayawan pa. Bakit? Nasanay na sa dust. Amen. Diba kung saan ka sanay sa kinakain mo, pag mayroong bagong ihahain sa'yo, ayaw mo. Amen. Bibigyan mo ng dust, pagkatapos bibigyan mo ng belly ng bangus, pipiliin pa rin dust. Bakit? Ang sabi niya, I love the taste. Dust is for food of the enemy. Maliwanag tayo. Kaya pag ikaw ay food for the enemy, made up of dust sa wood ka lang, ang wood, anong tumitira sa wood?
Anay, mabilis. Are you there? Amen. Mabilis inaanay at pagkain ng kalaban. Amen. Tuloy natin. Kuha ba? Nakuha? Amen. Makinig kayo mabuti ha. Kasi qualification pinag-uusapan. What comes from the tree that goes out of the ground? It is earthly and therefore subject to decay. It will not last. Look at me. Pag Kristiyano ka na made up ng wood sa clay, hindi ka tatagal. Darating at darating ang araw. Gigive up ka at magbabackslide ka. Amen. Let me repeat. Pag ikaw ay made up of wood and dust, darating ang araw, bibigay at bibigay ka. Bakit? Habang tumatagal ka sa pananampalataya, pataas ng pataas ang pagsubok. At pag ikaw ay hindi ka made of gold and silver, ikaw ay wood at clay. Ang clay madaling mabasag, masagin mo lang, mahulog basag. Ang kahoy, katagalan inaanay. Akala mo buo sa labas, pero pagka masagin mo, bumabagsak, bakit? Wala na naman sa loob. Look at me. Maraming Kristiyano na sa loob ng church, pero hungkag ang Espiritu. Amen. Kayong mga nasa YouTube, makinig kayong mabuti. You can fake people with your outside appearance, your outward appearance. But inside you, you are decaying. You are about to give in. I'm telling you, you must repent. Right now. Amen. Huwag kayong ganito. Baka nasa loob ka ng church, dishonor ang dala mo. Are you there? Amen. Pakisabi sa katabi mo, it's time to change. Okay? Next. Feeding yourself by the things of the earth will make you weak and susceptible to sin. Kasi yung mga vessel for dishonor, itong made up of wood at clay, ang kinakain nito, baby, puro earthly things. Earthly things. Kaya the moment na palaging earthly ka, palaging worldly ka, anong mangyayari? Diyan kayo? Amen. Tinatawag ka ng Lord, anong sinasabi mo? Lord, saglit lang. Bakit? May party kasi mamaya eh. Ako natatakot ako sa mga katwirang ganito eh. Hindi mag-church. Bakit? May birthday. Natakot ako dati. Alam mo, pag binabasa kong Bible kasi, kahit ako magbasa, look at me. Pag nagbasa ako, nilalagay ko sarili ko ron. Nung binasa ko yung pagkatraidor ni Judas sa Panginoon, galit na galit ko ako. Sabi ka, pambirang Judas to, binigyan ng Lord ng kapangyarihan, pinakain ng Diyos, lahat ng magandang bagay binigay ng Diyos, nag-Judas pa rin. Ilang pilak niya bininta si Lord? 30 pieces of silver. Hindi pa gold. Silver pa. Pero mas natatakot ako ngayon. Bakit? Yung espiritu ni Judas nag-resurrect. Nag-resurrect ang espiritu ni Judas, mas naging mabangis ngayon. Bakit? Pumasok sa mga so-called Christian na birthday lang. Pinagpalit si Lord. Amen. Amen. Mas Judas ka pa kay Judas. Amen. Chinek ko yung 30 pieces of silver before, pag i-convert ngayon, umabot na ng milyon eh. In peso. Ikaw, pambihira kahit sa platong spaghetti lang. At saka tusok-tusok na hotdog na nakalagay sa pinya. Yun ang kapalit ni Lord sa iyo. My God, naaawa ako sa iyo. Naaawa ko sa iyo. Kaya you are made of wood and clay. Kaya pagdating ng pagsubok, unang-unang bumabagsak ang mga made of wood at clay. Why? Because they give dishonor to God. Amen. Amen. Okay, sabi sa katabi mo, huwag nawa tayo yan. Okay, next. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Sino lang ang mabubuhay magpawalang hanggan? Yung gumagawa ng will ng God. Amen. Are you there? Amen. Kaya nga itong mundong ito, anong binubuhay ng mundo sa atin, Shirley? Yung ating lust. Yung mga fleshly desires, yun ang ginagamit, binubuhay nito.
At ano nangyayari? Sino nabibiktima nito? Look at me. Sino madalas ang mabiktima? Yung mga made of wood tsaka clay. Vessels to give dishonor to God. Next. Sabi ni Paul, no, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Look at me. May disqualification pala. Amen. Gagalit sa akin yung mga once and forever saved. Kasi ang once and forever saved, kahit na anong kasalanan ginawa mo, bayad na ni Kristo yan. Who told you? Amen. Kahit binubugbog mong asawa mo, saved ka pa rin. Magsusumbong yung asawa mo sa bibilangin yung black eye niya kung ilan, isusumbong ka sa Diyos, hindi ka saved, hoy. Amen. Amen. Magnanakaw ka ng oras, magnanakaw ka sa kumpanya, sinasabi mo, saved ka, hindi, walang magnanakaw makapasok sa langit. Amen. 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 Kaya ginawa ni Paul, he beat his body. Ano ibig sabihin? Yung kanyang gusto ng kanyang laman, kinakalaban niya, pinaparusahan niyang laman para ano? Para yung disiplina, palaging nandoon. Para ano? Para pagdating ng awarding ceremony sa heaven, hindi siya ma-disqualify. Amen. We must be qualified in the kingdom. Amen. Look at me. Alam ko may kinakausap si Lord dito. Mayroong kang struggle sa buhay mo na pag dumarating yun, nagkakaroon ka ng kasalanan, labanan mo. Kung kailangan pahirapan ng katawan, pahirapan for the sake na hindi ka ma-disqualify pagdating ng awarding ceremony. Amen. Sin has no place in the kingdom of God. Amen. We must be cleansed. Next. Vessels of dishonor will surely disqualify for the prize. If you will continue living a life of dishonor, you are made up of wood and clay, you will be disqualified. Naaawa ako sa'yo. Pakisabi sa katabi mo, wala dito niyan. Graduhin mo lang na wala. Amen? Amen. Naintindihan so far? Amen. Lumalalim na revelation, susunod, mas malalim pa. Okay, next. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called the least of the kingdom of heaven. But whoever practices that and teaches this command will be called great in the kingdom of heaven. Naniniwala ba kayo pagdating sa langit, hindi tayo pantay-pantay? Amen. Amen. Natatawa ko, sabi ni Brother August sa akin kahapon eh. Yung kausap niya, made of wood, saka clay. May inom ba yun? Umiinom. Pag sinasaway niya, alam mo sabi, tingnan mo yung made up ng wood, saka clay. Pakinggan niya sabi ng made up ng wood, saka clay. Sinabi ni August, uy, kuya, masama yan, wag ganyan. Alam mo sagot ng made up of wood, saka clay? Huwag mo namang hadlangan ang kahinaan ko. Naintindihan niyo ba? Kahinaan niya raw kasi yung pag-iinom. Pero Christian siya. Tinanggap niya si Jesus. Si Jesus. Okay? Pero ang kahinaan niya, uminom. Nung sinaway siya ni Brother August, ano mo sabi? Huwag mo namang hadlangan ang kahinaan ko. Kung ako yun, dumiretso ka sa impyerno. Okay? Ayaw mong hadlangan ka. Nakita mo yung made up ng wood tsaka clay? Mali nang ginagawa, nag-justify pa. At sasabihin, Christian siya. Pag sasabihin mo, walang lasing kong Kristiyano. Mantakin mo na kiusap pag daw hadlangan ng kanyang kahinaan. Mabuti sa'yo na tapat kung sa akin itutulak kita sa kahinaan mo na matambog ka at na matauhang ka. See? Pag walang ganitong preaching sa loob ng church, ano mangyayari? Compromiser lahat. No, we will not do that. Amen. Pagdating sa kingdom, iba-iba tayo. Sumagot pa to, hindi pa tapos sumagot. Alam mo sabi? Di bali, makapasok ako sa heaven, kahit janitor lang. My God! Wow! Janitor! Ha? May janitor ba sa heaven? Kasi nga, made up of wood, tsaka may pati utak mabaabaw.
Maliwanag? Amen. Amen. Sa heaven, hindi tayo pare-parehas. Amen. Mayroong great, mayroong least. Saan madalas nakaupo ang great? Saan? Hindi lang sa unahan, katabi, nino? Yung least saan? Kilometro yung layo kay Jesus. Nasa heaven ka nga, pero hindi na magbabago ang alin, ang posisyon mo. Nandun ka palagi sa kilometro pa nagpupuri ka. Ikaw ang aking buhay. Ang layo. Pero samantala yung great, nabubuhay siya like silver and gold, giving honor to God. Nasa tabi, karabing elbow na si Lord. At pag-asang tunay. Amen. Huwag yung pagsisihan ito. Makarating kayo sa heaven, bonus na lang yan, di ka matambok sa impyerno. Pero you miss a lot. Amen? Amen. Gusto ko lahat ng EFC, pagdating natin sa langit, katabi natin si Jesus! That is why pinag-aaralan natin to! Itong isang to, mantakin mong pangarap, maging janitor sa heaven. As if naman, Jenny, mayroong dumi sa langit. Ikaw ang dumi sa langit! Wow! Ikaw ang dumi sa langit! Andiyan ka? Andiyan ka? Wala akong janitor sa heaven. But because poor ang mind, poor ang pagkaunawa, made of wood tsaka clay, ano nangyari, janitor? Nakita nyo na? Pero pag ikaw ay made of gold and silver, ibang klase ka mag-isip. Hindi ako papayag pagpasok, hindi na issue sa mga gold at silver yung makapasok sa langit. Ang issue sa kanila, kailangan katabi ko si Jesus, aagawan ko si Santiago, talagang sisiksik ako, katabi ko si Lord. Pagdating ko sa langit, hindi ko hanapin si Abraham, hindi ko hanapin si Jacob, hindi ko hanapin si David, ang una kong hanapin si Jesus! Di ba yun? Okay? There are those who become the vessel of honor. Yan! Hoy, magaling na kayo mabuti! Vessel of honor na ang pinag-usapan! Amen. Pagkasasabi mo, gumising ka na, vessel of honor na. Okay? Here we go! Are you ready? Amen. Ito yung vessel of honor na rubbing the elbow kay Lord, ha? Hindi ito yung milya-milyang layo. Pastor, bakit milya-milya? Hindi kayo mabilang sa buhangin ang dami ng pupunta sa langit. Amen. Kaya ako, sigurado ko eh. Hindi na issue yung papasok. Ang issue sa akin, gaano kalapit. Amen. Amen? Amen. Nag-meditate ako isang araw. Sabi ko, Lord, show me your glory. Pakita niyo po sa akin, ano talaga katindi. Alam mo, nag-ano lang ang Lord sa akin, puso, nag-impress ang sabi niya, pag makita mo ako, di mo alam kung anong sasabihin. Kaya, di mo alam anong sasabihin mo, di mo maintindihan kung anong pakiramdam mo. Sabi ko, ganun. Kaya sabi ko, nung magawa ko itong mensahe, sabi ko, talagang hindi. Kaya natawa ko, sinabi niya sa akin kahapon, Pastor, kahit dyan dito lang daw siya, ikaw ang dumi sa langit, ikaw pwede ron. Okay? Next! Listen to this. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Look at me. Andito yung mga nanay, di ba? Pag normal na kainan, kayo-kayo lang, nagtataka ako sa inyo talaga. Pag normal na kainan, ang mga nilalabas yun, yung mga sartin na mga plato, yung mga plato talaga na halos mabura na yung picture. At sabihin, Nay, magpalit. Hindi na, tayo lang naman. Dumating si Mayor, ilabas, ang alin, ang nakatago sa aparador. Di ba? Yung talagang mga nangingintab pa sa sobrang pago, mga kopa, lumala. Pero pag kayo lang, mga plastic lang na may basag-basag, pagka natusok pa yung ano mo, kasi kayo lang eh. Ano ba? Pero pag special ang dumarating, ano nangyari? Lumalabas yung mga matitindi. Nagugulat si Jenny, Nay, meron pala tayong ganyan. Oo, special lang. Diyan kayo. Amen.
Si Lord, pag mayroong special assignment, pag mayroong special task, He will give it to special people who give honor to Him. Amen! Now, listen to this. Here we go. Vessels of honor don't feed themselves with earthly things. Ano na yung vessel of honor? Hindi sila kumakain, hindi nila pinifeed ang kanilang sarili ng mga makamundong bagay. Amen. Amen. They honor faith more than their feelings. Amen. Kahit na they feel, ang kanilang feeling, they have fear, but they honor faith. Amen. Kahit na punong-puno sila ng kanilang problema, they still believe in God. Amen. 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 I want you to know, God is not moved by your feelings. God is not moved by your needs. He is moved by your faith. Amen. Yan ang mga vessel of honor. Amen. Pumalakpak sa labas, samahan niyo na. Hallelujah. So, ano to mga vessel of honor? Hindi to worldly. Amen. Amen. Amen? Amen. Hindi naniniwala sinasabi ng kapitbahay. Alam mo, may sakit ka. Di alam ng doktor, albularyo mo. Amen. Sino? Si Ingkong. Pag ito, mahipang ka. Pag hindi kayo sa'yo, durangap. Yan, mas matindi yan. May power. Kita mo naman, kasi nga, dishonor, may dura sa ulo. Mga kapatid, tingin sa akin. There is no greater healer. The greatest healer of all time. His name is Jesus. Amen? Now, they don't feed themselves with earthly things. Yan ang mga vessel of honor. Okay, ano ba? Pakibasa, 1, 2, read. They cooperate with God when God cleanses them. They cooperate with God when God cleanses them. Look at me. When I preach the Word of God to you, nirebuke ka ng salita ng Diyos, nakipag-cooperate ka, hindi ka lumalaban. Amen. Yung iba, pag tinamahan na ng mensahe, sa isip, nagkikipag-espadahan na sa akin. Hindi naman tao niya, sabi niya. Hindi ako yun, oh. Hindi ako magdana ako ng tithes. Hindi ako yun. Ayaw mo lang tanggapin. Ang mga vessel with honor, ano mangyayari? Nagkipag-cooperate. Oh Lord, ako yan. Oh Lord, ako po yung baguhin mo ako, Panginoon. Yan ang mga vessel with honor. Kaya pa, from being wood to the clay, unti-unting naging silver. At sa pagiging silver, unti-unti naging gold. Bakit? Nagkipag-cooperate sa Diyos. Amen. Alam ka, itong preaching, dali mo dun sa yung mga puro dishonor ang dala. Baka hindi pa ako tapos, palayasin na ako. Bakit? Ayaw nilang dito. Amen. If you want to be a vessel of honor, cooperate with God. Amen. Pagka sinapul ka, tanggapin mo. Amen. Halimbawa, nagpipreach ako rito, 5 girlfriend mo, 5. Bagong gwapo mo, ha? Okay? 5. Ano mangyayari? Pinreach dito. Magbabago ka ngayon. Pipili ka ng isa, hindi, i-break mo yung 5. Bakit? Matagal mo silang niloloko. Ngayon, pag vessel of honor ka, mag-repent ka, isa-isahan mo yung pupuntahin, patawarin mo ako, niloko kita, patawarin mo, niloko kita. Tapos kada hingi mo ng tawad, may mag-asawang sampal kang natatanggap. You deserve it! Amen? Amen. And then, doon ka magbago. At dahil niloko mo yung 5, papadalang ka ni Lord, ang kanyang ipapada si Cordapia. Bilang bayad sa lahat ng kalokohan. Amen? Amen. Si Cordapia ay mayroong background sa martial arts. Okay? Naintindihan mo ba? Amen. You have to pay the price. Amen. But if you will cooperate with God, tingin sa akin, pag nirebuke ka ng Diyos, nagipag-cooperate ka sa Kanya, maayos buhay mo. Amen. And you will become a vessel of honor. Amen. Amen? Palapakan natin si Lord. Ano pa ho? They feed themselves with the things
of heaven. Anong kinakain nila? Anong kanilang pinifeed sa sarili? Things of heaven. Sabi sa Colossians chapter 3, therefore set your minds on things above. Therefore set your heart on things above. Nagturo ako sa Taiwan kahapon. Sabi ko, marami tayong problema. Kayo naman hanggat nandito ka sa mundo, hindi mawawalang problema. Amen. Amen? Amen. Huwag kayo mag-expect. Nandyan ako sa Ambassadors for Christ. Hindi na ako magkakaproblema. Masaya ang buhay ko. Pwede na ako kayong makuna. Bakit? Wala niyan dito sa mundo. Amen. Kahit ang pinakamayamang tao na nabubuhay sa balat ng lupa, may problema din. Amen. Mataas ang blood sugar niya. Amen? May problema Pero dapat maintindihan natin, if you feed yourself with the things of heaven, yes Lord, may sakit ako sa lupa. Yes Lord, may problema ako sa lupa. But Lord, I believe, may breakthrough sa iyo, Panginoon. Lord, I believe, Panginoon, mayroon kang inihandang the best things para sa akin. I believe, habang nasa lupa ako, may promise lang na kung pupuntahan dito. Makakarating ka lang sa promise land mo. By the way, pasada lang to sa mensahe sa Sunday, sa anniversary. Saan ang promised land ng mga Israelita? Saan? Yung Kanaan, saan? Sa lupa, sa langit. Lupa. Therefore, nag-guess ka agad ng mga vessel of honor, gumanon agad Saan ang Kanaan? Sa langit, sa lupa? Lupa. Therefore, may promise lang sa'yo. Saan? Lupa. Saan? Sigaw! Lupa. O, di sa lupa. Kinalalagay mo ngayon, burak yata, hindi, promise lang din. Bakit? Bakit may vessel of dishonor ka? Nakuha nyo na? Saan ang promise lang, Bibi? Sa lupa! Ang iba, ang vessel of dishonor, ganun mag-isip. Di ba, hindi mahirap sa lupa? Maganda naman pagkitik sa langit. Hoy, ang promise land nasa lupa. Amen. Ibig sabihin, kung gusto mo marating yung promised land mo saan sa lupa, kung saan man yung Canada man yun, o saan man yan, be a vessel of honor. Amen. 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 Feed yourself with heavenly things. Just feed yourself with God's word. Feed yourself with the revelations of God. Feed yourself with the Holy Spirit so that mabilis kang makarating. Saan? Sa promised land mo dito sa lupa. Amen. Maliwanag tayo? Amen. Wala Iba pinifeed mo. Problema, yan ang pinifeed mo. Pangailangan. Madalas pinifeed mo kakapusan. Kapos yan naman kami. Pambihira. Kulang na naman. Paano na kayang buhay namin? Yan ang pinifeed mo. Bakit? Made of clay ka. Made of wood. Pero yung mga made of gold and silver, oo, may need ako ngayon. Pero buhay pa naman ako. Amen. Yung need ko, ipoprovide ng God. Nakaraang taon, gitong sitwasyon ko makakalimutin kasi kayo. Noong nakaraang taon, na hirap ka sa buhay mo, wala kang trabaho, nagpipray ka. Yung kakainin mo, pinagpipray mo, pinrovide ng God, nakalimutan mo. Noong nakaraan, wala kang pagkain, mas iba pa nga noon Kasi may nabigyan dilata, wala kang pangbukas. Ano may problema namin? Alam mo, may malaking problema talaga tayo. May amnesia tayo. Pero pag naalala mo nakaraan, nag-provide ang Diyos. Kung nag-provide siya nakaraan, magpa-provide din siya ngayon. Bakit? Hindi siya nagbabago Nakita mo yun? You feed your mind with the things of heaven, ano nangyayari? Kung nag-faithful siya noon, faithful din siya ngayon. So kung faithful siya ngayon, faithful siya bukas. Habang buhay ako, faithful siya. Okay? Wala nang problema. Okay na yan. Anong pagkain natin dyan? Dilata. Problema mama, walang pangbukas. Okay? Hataw mo lang sa ano. Okay? Klaro tayo? Feed yourself with things in heaven. Ano pa ho? I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all impurities and from all your idols. Ano ibig sabihin? The moment we feed our minds, do you want to become a vessel of honor? Amen. Then feed your minds with heavenly things. Purify yourself. Stop worshiping idols. Amen. Ano? Amen.
Pag sinasabi kang stop worshiping idols, honor God alone. Amen. Wala nang iba. Amen. Not people, not anything else or anyone else. Okay, next. If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Next. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil cannot harm him. Look at me. Vessel of honor, look at me. Pag ikaw ay vessel of honor, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. At ang sabi sa Bible, pag hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala, ikaw ay tunay na anak ng Diyos at ang dyablo ay hindi ka kayang galawin. Amen. Amen? Amen. Why? Because gold and silver is not food for the enemy. What is the food of the enemy? Dust. Saan pumupulupot ang ahas madalas? Ahoy. Pakilakas! Ahoy. So alam niyo na yung mga made of wood sa dust. Pinupuluputan ni tanim. May nagagawa ba ang kahoy? Wala. Hindi si Satanas makakain ng silver at gold at hindi siya pwede pumulupot sa silver at gold. Bakit? Madudulas siya. Amen. Sa kahoy, makapit ba siya? Kapit na kapit. Kapit na kapit daw. Pakitanong yung katabi mo, ano ka ba talaga? Kahoy o ginto? Kabahan ka, paglingon mo, ay, may naka... Okay? Tuloy tayo! Tuloy! Amen. Amen? Cleansing yourself to become a vessel of honor. Are you ready? Amen. Do you want to become a vessel of honor? Amen. Then let's cleanse ourselves. Paano ba? Okay, babasahin ko ha. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter and will be a vessel of honor for honor, sanctified and useful, the master prepared for every good work. Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And the servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient in humility, correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. How to cleanse ourselves to become a vessel of honor? Number 1, avoid youthful lust. Verse, anything that feeds your flesh and ego is a youthful lust. Ano ibig sabihin ng lust? Puro me is the center of everything and not God. Tingin sa akin, bato-bato sa langit, tamahan ka. Sino madalas ang sentro sa buhay mo? Is it God? Or you? Sagot. Sagot. Kasi pastor, matanda na ako. Wala na akong youthful lust. Tanda na ako eh. Pag sentro pa rin ang sarili mo, ano ibig sabihin ng lust? Puro yung sarili mo natupag mo, yung sarili mo ang pinifeed mo. Hindi God. Kailangan this time, tumanda rin lang tayo, tumanda na tayo ng tama. Amen. Kulang pa ba yung ginawa ng sarili mo sa'yo? Bago mo makilala si Kristo, halos ipipahamak, halos patayin ka. Tama na! It's now time for God to take over! Amen. Let God take over! Amen. I said let God take over! You want to cleanse your life? You want to become a vessel of honor? Let God be the center of it all. Amen. Be the center of your life. Let God be the center of your job. Let God be the center of your family. Amen. Nakakalungkot, maraming pamilya. Di ko maintindihan. Kayo na nga lang ang pamilya, kayo pa'y naglaban-laban. Anong dahilan? Lupa. Ipapaon kayo lahat sa lupa. Here there? Amen.
po na, bakit hindi tayo lahat magkakapamilya? Pare-parehas tayo ng apelido. Iba-ibang pamilya natin. Kung kayo isang pamilya, tumigil na kayo sa pag-aaway sa lupa. Kung yung lupa rin na naman tayo, ibigay mo na. Wala ka na ng bahagi. Bakit? Para ma-preserve ang unity. Are you there? Pero pag ikaw rin yung sentro mo, sarili mo, hindi. Ha? 100 square meters din yun. Ha? Kaya kita mo, sila rin nagkapatayan dahil sa lupa. Tapos nung namatay, inilibing din sa lupa. Tama na yan! Stop feeding yourself! It's not time to feed ourselves with God. Amen. Okay? Avoid youthful lust. Bakit? Ano yung dala ng youthful lust? The younger one said to his father, "Father, give me my share of the estate." So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Ano pa ibig sabihin? Youthful lust will bring you to wild living. Amen. Wawala ka. Kaya pag nakuha mo na yung mana mo, kita mo yung bata, nakuha yung mana, nagwala eh. Pinasara yung bago. Sabi ng badi, hanggang 10 lang kami, babayaran ko hanggang bukas, kami bahala. Wild! Kahit matatanda. Tingin sa akin, kahit matatanda na, pag sentro pa, self-centered, nagwawala rin. Amen. Alam si Mama? Parlor. Nagpadagdag ng talukap. Yung talukap at pinagdagdag, hindi yung ano ha? Hindi yung talukap, bantangin mo, 2 talukap niya. Pag pumikit siya, bukas pa rin. Andiyan! Nag-wild! Are you there? Avoid it. What else? Avoid. You want to cleanse yourself and to become an vessel of honor? Avoid what? Foolish and ignorant talk. Okay, what else? Ano nakalagay? Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Ilang ulit ko ito sinasabi sa inyo. Joke pa rin kayo ng joke. Ano ba joke mo? Yung joke mo ba, Marika, nakakapagpalakas sa kausap mo? Joke, joke, joke. Okay? Kung ano ka joke? Ayaw mo na lang i-quote yung Bible. Be steadfast and immovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, your labor in the Lord is not in vain. Okay na sana eh. Dinagyan sa dulo. Joke. Bira. Ang dami natin mga joke. Wala na mga kwenta-kwenta. Amen. Kaya nangyayari, ang pangungusap mo, puro foolish. Ignorant yung talk. Nakikipagdebate pa. Si Kristo ba ay tao o Diyos? Kailangan ba itong i-memorize yan? Amen. Pag ang kausap mo, ayaw maniwala si Kristo ay Diyos, iwanan mo na. Bakit? Hindi yung papayag sa kamangmangan niya, kailangan tao lang si Jesus. Diyos nga sa atin eh. Amen. Iwanan mo. Amen. Minsan pinapatulang pa, bagang usapan, may aswang. Kung hindi ka rin naman nakakita, ay wala! Nakikipagkarag pa, hindi mo lang aswang. Hindi, lumilipad yung aswang, hindi, naglalakad lang. Ang tagal ng usapan nyo, umabot na yung alas 12, hindi nyo pa masolve. Why? Because debate will not help you grow. It will not make you a vessel of honor, it will make you a vessel of dishonor. Amen. Avoid it. Ay, papaalala ulit ako ha. Tigil nyo na yung kadyo-joke nyo nang walang kabuluhan. Paso, di tayo magjo-joke? Pwede rin. Paminsan-minsan. Joke na may lesson. Amen. Pero yung joke naman out of nowhere, wag na lang. Sayang sa oras. Amen. Pag sabi sa katabi mo, tatandaan mo yun. Okay, next. Let your conversation be always full of grace. Kayo nga magbasa? Sige nga. 1, 2, read. Let your conversation always full of grace. Kita mo? Tingnan mo,
Let your conversation be always full of grace. Pag nagsalita si Jenny, puno ng grasya. Nakarinig na kayo ang taong kausap, masarap pakinggan. Yung bang, sino nagsasalita? Makinig tayo. Season with salt. Mantakin mo, may lasa. Ano ibig sabihin? Ang sarap mong pakinggan kasi pag narinig ka ng tao, nabibless sila. Saan ba? Ibang tao to pag nangusap, parang nabibless talaga ako. Sana pag kayo ang kausap, hinahanap-hanap kayo ng kausap nyo. Bakit? Bless na bless sila sa sinasabi mo. Amen. Hindi yung, asan si ano? Lungkot na lungkot tayo, walang clown dito. Asan, dito na ba yung clown? Labas mo, clown. Pag sabi sa katabi mo, Kristiyano ka, hindi clown. Okay? Season with salt so that you may know how to answer everyone. Alam mo bang puro ka joke, walang maniniwala sa'yo. Amen. Amen. Tama? Amen. Kaya ang mga tao kasi, pag puro ka joke, ang sabihin nila, pag nagsabi ka na ng totoo, alam mo, may problema ako eh. Nag-joke lang yan, huwag pansinin yan. Mamaya may nagbigti na siya. Diba sabi ko sa inyo may problema ako eh. Walang maniniwala, bakit? Puro ka joke. Bakit sabi sa katabi mo, tingnan mo sa mata, medyo may panggagal, magseryoso ka na. Okay? Seryoso ka. Kasi pag nakita kang seryoso, lahat ng sinasabi mo, ito napapansin ko mami. Brother boy, ito napapansin ko. Pag ang seryosong tao, nagjo-joke, kahit hindi masyado nakakatawa, tumatawa lahat. Bakit? Kasi, napansin nyo, yung boss namin sa Unilever dati, sa sobrang seryoso niya, minsan na siya nag-joke, nahuli pa nga yung tawa namin. Delay. Sabi ng boss ko isa, joke yun. Joke ba yun? Kasi bihira kasi mag-joke eh. Ano kayo? Pero yung palagi nag-joke, wala kang makita kaseryosohan. Kaya kahit seryoso na siya, hindi ka maniniwala. Bakit? Kala mo nag-joke pa rin eh. Hindi yung nagiging vessel of honor. Amen. Nagpipresent ka na ng gospel, you know, the Lord is good, God loves you. Nasabi ng iba, joke lang yun. Why? Because wala kang, wala kang sincerity. Amen. You want to be a vessel of honor? Amen. Avoid foolish talk and ignorant talk. Amen. 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 Di na ba tayo mag-joke, Pastor? Pwedeng mag-joke, make sure lang, season with salt and full of grace. Okay. Lahat ng joker, magsabi ng amen. Okay, magbago na kayo. Okay, magbago. Ako nagjo-joke din ako, pero nasa tamang ano lang. Kasi halimbawa naman, pagpasok ko dito, lahat ay nakabusangot lahat. Lahat nakabusangot, try nyo. Huwag mag-get kumat. Okay. Papasok ako. Siyempre, ang hirap naman mag-preach pag nakabusangot lahat. Kaya papasok, wow! O, diba? Tapos ka! Wow na ang sinabi ko! Pasok na eh! Andiyan kayo? Andiyan pa kayo? O, kayo, pag nangangiti na kayo, pasok sa salita ng Diyos. Ganun ang sistema natin. Laro? Amen. Okay, next. Avoid being quarrelsome. Bible. A charcoal to embers and as a wood to fire. So is a quarrelsome man for kindling strife. Huwag kang palaway. Kung gusto mo maging vessel of honor, huwag kang palaway kasi ang palaway naggagatong ng... Ano yung strife sa Tagalog? Mami, ano yung strife sa Tagalog? Strife. Strife. Galit ba yun? Parang galit, di ba? Away, di ba? Yung palaway, naggagatong ka ng galit. Paano ka maging vessel of honor kung puro galit yung tao sa'yo? Are you there? Amen. Pero yung mga medyo sa clay, numero unong pasimuno sa away. Bakit? May demonyo kasi nakapulupot sa kahoy eh. Amen? Amen. Next. Here is a trustworthy saying, if anyone sets his heart of being an overseer, he deserves a noble task. Now, the overseer must be above reproach. The husband of but one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach and not given to drunkenness, not violent but gentle, not quarrelsome.
not a lover of money. Isa ho sa pinaka dapat i-avoid natin para magiging cleansed tayo palagi for us to enable us to qualify being a vessel of honor. Ano raw? Quarrelsome. Let's avoid quarrelsome. Amen. Palampasin nyo na. Sinabi sa'yo, hindi totoo. Eh, ba't ka nagagalit kung hindi totoo? Hayaan mo. The truth will always prevail. Amen. Eh, gumaganti tayo eh. Makita niya lang. Huhuparin ko ba yung Kristiyano? Wow! Ang takin mo, nagsalita ka. Demonic, huhuparin mo ba yung Kristiyano mo? Eh, pag hinubad yung Kristiyano mo, susutan ka sa jacket niya. Amen! Amen. Kaya nga, intindi niyo sinasabi niyo. Minsan, di kinakita matiis eh. Huhuparin ko pag yung Kristiyano ko, makita mo. Ano makita mo? So, pag hinubad mo ang Kristiyano, may dati mo pagka-demonyo makikita. Amen. Are you there? Pagkasasabi mo, pasensya na lang. Pasensya na lang. Sa mga nagdadrive, di ba, pag ikakat ka, pasensya na lang. Amen. Are you there? Amen. Sa mga pumipila, pag siningitan ka, pasensya na lang. Amen? Amen. 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 Pag kinuha yung mga pananim mo, pasensya na lang. Amen? Baka wala na rin talaga yun eh. Amen? Amen. Pagkasasabi mo, bawal away. Okay, lalo na mag-asawa, pag leader kayo, bawal away. Okay, next. Training yourself to become. Kanina, cleansing yourself. This time, training yourself to become a vessel of honor. Are you ready? Amen. Willing ba kayong i-train ang sarili nyo? Amen. Si Manny Pacquiao, hindi siya naging 8th World Division Champion kung hindi siya nag-train. Kitang-kita po namin ni Cora ang katawan niya nung nagsimula mag-boxing. Buto lang tsaka pala. Pero masakit manuntok. Ngayon, may laman na. At isa sa pinakamayamang Pinoy sa Pilipinas. Okay? Here we go. Number 1. Pursue Christ-likeness, living in true holiness and righteousness. Amen? Amen. Ito ang unang step ng training. Biblical principle, biblical reference. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Amen? Amen. Ano daw ang training na kailangan mong gawin? Pursue Christ likeness. Bakit si Jesus? Bakit si Jesus? Kasi si Jesus lang ang kaisa-isang tao na nagtagumpay at lumampaso sa dyablo. Amen. Therefore, walang ibang gayahin maliban kay Jesus. Amen. Amen? Amen. So, ang training mo everyday, kailangan paano ako magiging Christ-like. Paano ako magiging kamukha ni Jesus. Si Jesus, hindi galit sa kaaway. Si Jesus, nagpapatawad sa kaaway. Si Jesus ay nagpapala kahit na siya ay sinumpa. Christ-likeness. Paano magiging Christ-like? Pursue living in true holiness and righteousness. Reference. Ang kabuti ha? Ephesians 4:22-24. You were taught with regard of your former way of life to put off your old self. Anong gagawin sa old self? Sa Tagalog, hubarin. Anong hubarin? Hubarin ang lumang pagkatao. And to be made you, ang sabi, put on former way, to put off the old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Ano yung dating self natin? Corrupt. To be made you in the attitude of your minds. Saan nagsisimula ang pagbabago? Isip. Pagkasasabi mo sa isip. Isip. I-desire mo na magbago, susunod action mo. Ulitin ko. Tama ba, Gio? Dito magsisimula ang desisyon. Magbabago na ako. Anong kasunod? Action mo. To be made new, ano sabi? By the renewing of your mind, attitude of your mind, and to put on the new self. Anong isusuot? New self.
Ano sabi sa Bible? If anyone is in, he is anew. The old has gone, behold, the new has come. Hubarin na ang dating Laura, isuot na ang bagong pagkatao. Sino ang bagong pagkatao? Kristo. Amen. Naunawang bang mga tao? Amen. Ang isusuot mo si Jesus Christ. Kaya, pag hinamon ka, Robert, ang response mo, hindi na si dating Robert ang sasagot. Ang sasagot, yung likeness ni Jesus. Dati, pag tinignan ka ng masama, pumapatol ka rin. Bakit? May problema tayo? Ganon ka. Ngayon, pag tinignan ka masama, God bless ka. Amen. 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 Hindi ito kasi naintindihan. Ang alam, pag Christian siya, ako wala ako na po sa mga tao. At dapat wala rin ano sa akin. Kasi pag may umano sa akin, anuhin ko rin eh. You don't understand what you're saying. You put off the old self. You put on the new self. Hindi yung bagong sarili kasi walang bagong sarili si August. Nandiyan pa rin yung lumang August. Dinamitan lang ni Jesus. Amen. Ano yung new self na yon? Created to be like God. Hallelujah. In true holiness and righteousness. Ang bagong damit na sinuot natin, which is Christ, punong-puno ng kabanalan, punong-puno ng katwiran. That's the way how to train yourself. Amen? Look at me. Di naman kayo mga bata pa eh. Naintindihan niyo sinasabi ko eh. Alam niyo tama at saka mali, di ba? Amen. Magot kayo ng maayos. Alam niyo tama at mali, di ba? Amen. Anong madalas mong ginagawa? Anong madalas mong ginagawa? Sagot, anong madalas mong ginagawa? Sabi niya, tali. Bakit tali? Tama, minsan mali. Anong madalas mong ginagawa? Let me repeat the question. Alam mo yung tama at mali, di ba? Hindi na kayo sumasagot. Parang, alam niyo tama at mali, di ba? Amen. If you want to become an vessel of honor, you must do what is right. Amen. Now, if you think, you know yourself. Kung alam mo mayroong mali sa buhay mo, baguhin mo na. Amen. Bakit pa may mali pa rin sa buhay ko? Baka suot-suot mo pa kasi yung dati mong pagkatao. Amen. Ubarin mo na. Ibaon mo na yung lumang niris. Isuot mo na yung damit na binigay sa iyo ni Jesus. Christ-likeness, to be like God. In what? In true holiness and righteousness. Amen. Dapat banal ka sa lahat ng ginagawa mo. Banal ka sa lahat ng sinasabi mo. Banal ka sa lahat ng iniisip mo. Righteous ka sa iniisip mo. Bakit? Kasi pag banal at righteous ka, makaka-access si Lord sa iyo. The only access of God in your life is when you're living in holiness and righteousness. Wala ka na po na kay Jesus? Ang Father, ang God the Father, ang bilis maka-access sa Kanya. Kaya nga, dalawang isda, 5 tinapay, nakakain 5,000. Bakit? May access kasi si God kay Jesus. Are you there? Amen. This is how we train ourselves. Ang pinakasimpleng training ganito na. Lahat ng mali sa buhay mo, itama mo na. Amen. Kung meron ka pang hindi pinapatawad ngayon, magpatawad ka na. Mali yan. Ay dala-dala kang sama ng loob. Are you there? Amen. Mayroon kang lihim, matagal na lihim. Di ba palagi ko sinasabi sa inyo? Yung bomba, ikaw nagkasimbol ng bomba. At pag sumabog yung bomba, ikaw unang-unang tamaan yan. Yung lihim mo, bomba yan. Better dismantle mo na ngayon pa lang para wala nang sasabog at hindi ka masasaktan. Amen. Alam niyo ang sinasabi ko, huwag kayong magtago sa kasinungalingan, lumantad na kayo. Amen. Kayo ang kalalampad pag si Kristo ang sinusundan mo. Bakit? The more you obey God, the more you follow Jesus, the more you expose yourself to the light, and when you are exposed in the light, everything in you will be cleansed. Maliwanag tayo! Mga kapatid, kailan tayo magsimula? Let's train ourselves now. Amen. You want to be used by God in a very powerful way? Amen. Train yourself to live like Jesus. Wala na akong iba. You know, the devil, di siya nagtagumpay kay Jesus. Amen. Ginawa niya lahat, hindi siya nagtagumpay kay Jesus. Amen. Amen. Pag nabuhay ka katulad ni Jesus, history repeat itself. Amen. Wala ring magagawa ang diablo laban sa iyo. Gawin niya man lahat. Ang maganda
Pati ang next generations mo, secured na. Bakit? Ang tatay nila, ang generation ngayon, iningatan sila. Down the line, they will become stronger. As your generation pass by, they will become stronger and stronger. And the devil cannot harm them. Laro tayo? Amen. Wala na ako magandang ituturo dito, kundi Christ-likeness na. Bakit? Si Jesus lang naman talaga sentro ng usapan dito eh. Amen. Laro tayo? Amen. Are we willing to make the wrong right? Willing ba kayong i-correct yung mga mali sa buhay nyo? Amen. Kasi kung hindi, manatili kayong dust at saka wood. Pagkain ng kalaban. Sige nga, try yung kainin yung ginto. Tingnan natin kung anong nangyayari sa'yo. Hindi yung konti, ay yung bar. Hindi mo makain yan eh. Are you there? Amen. Next, ano meron pa? Prepared to defend the faith by being rooted in the Word of God. How to train ourselves? We are ready to prepare. We are prepared to defend the faith. Okay? Ano sabi sa Bible? 1 Peter 3:15. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ano yung mga tunay na Kristiyano? Yung mga vessel for honor? Anong mangyayari? Kaya nilang i-defend yung kanilang sarili. Kaya nilang i-defend ang kanilang pananampalataya. Pag sinabi ng kampo ng kalaban na magsabi, Jesus is man. Kaya nilang sabihin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. His name is Jesus. Amen. Ready kang i-defend ang faith mo. Dapat pinagkahandaan mo yan. Hindi yung pag na-corner ka. Teka lang. Sasagutin kita. Masa cellphone ko. Pastor, ano bang sabi ng ano? Ang galing mo ha. Okay? Ha, wow. Okay? Dapat ikaw na. Paano ba out of coverage area ako? Ha? Ano sabihin mo? Out of coverage area lang eh. Hindi kita masagot eh. Okay, sige. Pagkakita natin sa susunod. Hindi ganoon. Dapat ready kayo defend. Pag tinanong ka, are you saved? Are you saved? Amen. Dapat talagang, yes, I am saved. Paano? Because I received Jesus. I have faith in God. Not only that. I add to my faith goodness. To goodness I add knowledge. To knowledge I add self-control. To self-control I add perseverance. To perseverance I add godliness. To godliness I add brotherly kindness. And to brotherly kindness, most of all, I add love. Sabi ng ano, mabigat ito. Hindi ito kayang madaya. Ayun eh? Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Yung problema sa atin, puro tayo faith. I have faith in God. Ayari ka. Faith is not enough. Amen. Kailan ang faith maging enough? The moment you receive Jesus and you die right away. Lord, I surrender my life to you. I have faith in you, Jesus. Come into my heart. I receive you as my Lord and Savior. Langit ka. Tama? Amen. As my Lord and Savior. Yan. Heaven ang punta mo. Pero ngayon, buhay ka pa. Sino rito gusto mo na? Sige, para ano? Para may separate na natin. Ayaw niyo ba? Ayaw niyo ba? So therefore, add to your faith. Ano? Goodness. Add to your faith. At ang sabi pa, nag-add ka sa faith mo, yung ina-add mo in an increasing measure. Amen. Amen? Every day yung kabaitan mo tumaas ng tumaas. Every day yung iyong self-control pataas ng pataas. Yung love mo pataas ng pataas. Hanggang sa pagdating ng Lord, kamukha ka na niya. Amen. Amen? Amen. Next, rooted in the Word of God, keep this book of the law always in you on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano po? Ang dapat gawin natin training? Be rooted in God's Word. Bakit? Tingin sa akin.
Hindi mo pwedeng alisin ang salita ng Diyos sa success at saka prosperity. Let me repeat. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa success and prosperity. Success and prosperity without God's Word is nothing. Mabilis lang yung babagsak. Pero pag ang prosperity at saka success mo ay rooted sa salita ng Diyos, that success and prosperity will last forever. Why? Because heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Maliwanag tayo? Laro tayo? So far, kaya pa? Amen. Tuloy. Kailangan mag-qualify. Strong and constant connection with God through prayer. Ano sabi sa Bible? Ang haba ng verse na to. Pakibasa po. Pray without ceasing. Alam niyo ibig sabihin pray without ceasing? Ano ibig sabihin? Nox, ang galing niya magsabi, walang humpay na panalangin, pero palagi kang humpay. Ano? Puro ka humpay eh. Pray without ceasing. Manalangin na walang humpay. Di na pag nag-pray ka, puro humpay. Prayer is a breath of a believer. Ilang ulit kayong humihinga? Maraming ulit. Naranasan niyo ba tumigil ang paghinga? Hindi pa? Pero minsan tinry niyo wag huminga, di ba? Yes. Anong feeling? Gaano katagal kayong hindi pwedeng huminga? 1 minute? Anong feeling pag 1 minute kang hindi huminga? Anong feeling? Ha? Masakit? Ano pa? Binabalaan ko kayo ha. Huwag yung practicing yan. Yung gaganong kayo. Kasi, baka tumuloy yan. Ha? Gusto mo na huminga? Hindi ako makahinga. Baka tumuloy ang bara niyan. Huwag, maling practice yan. Kayo there? Di ba yung feeling pag hindi ka na huminga? Comfortable ka? Ano ba? Natatakot ka na, di ba? Parang hindi na bumabalik. Ayun there? Sa physical, hindi kayo komportable, tama? Amen. I'm sorry to rebuke you today. Bakit sa spiritual, parang komportable kayong huwag mag-pray? Katwiran natin, mali. Pagod kasi ako eh. Alam na ni Lord John, pagod ako eh. Wow. Pagod. Sino ba nagbigay sa'yo lakas? Ay naman. Bakit? Pwede ba ako makiusap? Can I help you? Amen. Pwede ba magtira ka ng lakas para sa prayer mo? Kasi pag nag-pray ka, anong ibig sabihin? You're connecting yourself to the source. Kaya pala ang Diablo, tayo talaga ay hindi niya hinayaang manalangin. Bakit? Kasi pag nanalangin ka, lumalakas ka spiritually, nagre-recharge ang lakas mo. Kaya ginagawa niya, dinidistract ka niya, pinagod ka niya sa maraming trabaho, sa maraming overtime para pagdating mo sa prayer. Wala na! Kasi ayaw niyang makonek ka sa Diyos. Kasi alam niya, pag nakonek ka sa Diyos, malaking trouble ang dadalhin sa Kanya. Amen. So train yourself! Ito ang training natin. Makinig. Kung kailan ka mahina, kailan ka antok na antok, doon ka mag-pray. May isang instance nag-pray ako. Talagang ang demonyo ginawa niya lahat. Pinagod niya ako mabuti. Hirap na hirap ako. Pag-pray ko talaga hirap na hirap. Alam mo ginawa ko? Binigyan ko ng isa eh. Lord, kailangan kong gawin lahat. Kayo, ginawa niyo na? O ganun kayo? Lord, ako sinuntok ko yung ulo ko eh. Bakit? Para lang baga. Gusto ko ipakita sa Diyos. Lord, hindi po pwede ito eh. Alam ko, pag nag-pray ako, makakonek ako sa'yo. Ang Diablo, tinitira yung aking katawang lupa. Bang! Eh, yung tama ang masot, talagang tama. Napatanong mo ako eh, tama ba yung ginawa? Nagising mo talaga ako eh.
Nang magising ako, doon na ako pumanat. Lord, in the name of Jesus, I rebuke ito mga kahinaan na to. Ito pa yung mga panghina. Lord, I declare strength. Alam mo, habang tumatagal ang prayer ko, na-rejuvenate, nagsimulang mabuhay. 2 oras o. Di niya rinig, 2 oras o. Yung mahinang katawan habang nagpipray, ini-energize ng Panginoon. Lumalakas, 2 oras o. Nagbasa pa po, 5 chapter po. Amen. Gaano ba kalakas makipag-connect sa Panginoon? Are you there? Are you there? Amen. Pakitanong yung katabi mo, hawakan mo yung kamay. Magtapat ka. Gaano ka kadalas huminga sa Espiritu? Ano sabi? Ang totoo nga yan, hindi na ako huminga. Okay? Train yourself! Train yourself! Ano pa sabi sa Bible? Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him and to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. Hiyang-hiya naman tayo kay Lord. Si Lord nga maghapon nagtrabaho. Lahat na may trabaho, magsabi ng Amen. Amen. Hindi naman yata susobra yung trabaho niyo sa ginagawa ni Jesus. Gusto niyo ng example sa ginagawa ni Jesus? Ganito po yan. Lahat ng klaseng may sakit, dinala kay Jesus. Mayroon dyan, lumalawit yung mata, lumalawit yung dila, umiikot yung ulo, nire-rebuke niya, gawa ng demonyo. Ano ba? Mayroong pilay, mayroong may sugat na gumagaling, may mga bulag na dumarating. Lahat yun, pinagaling ni Lord. Maghapon hanggang gabi. Anong kasunod na nagtrabaho ka hanggang gabi? Anong kasunod? Magpapahinga ka na. Anong ginawa ni Lord? Imbis na magpahinga, umakyat sa bundok. At anong ginawa? Nagpray, magdamag. Pakikalabit yung katabi mo. Hoy, magdamag. Ikaw. Pagod na pagod ako eh. Ha? Pagod na pagod ako, Lord eh. Ha? Ayan, Lord. Pagod ako eh. Sana maintindihan mo, ha? Tulog ka. Mabait lang ang Diyos. Huy. Mabait si Lord. Amen. Pwede ka, di ba bro? Tuloy natin yan. Ang takot ko, alam mo ang takot ko? Yung hindi ka nag-pray, natulog ka, pwede sabihin ng Lord, alam mo, asam na ako sa iyo, ha? Wow! Asam na ako sa iyo. Ha? Anong sabihin ng Panginoon? Sige, pagising mo, nasa piling na kita. Pero mabait siya, no? Amen. Ang sabi ko, mabait siya, di ba? Nakagising ka pa rin. Kasi tigas na kukuti mo, nakagising ka pa rin. At pagising mo, hindi ka na naman nag-pray. Siguro naman, tinatamaan na kayo. Amen. Dapat tinamaan, sumigaw ng amen. Amen. Hallelujah. God bless you sa inyong faithfulness, sa inyong honesty. Sana hindi na ni Lord sabihin, wow. Okay, sabihin na ng Panginoon, wow! Ang anak ko nagbago. Amen. From being dishonored, He gives me honor! Hallelujah! Okay, tuloy. Malapit na. Observe self-discipline. How to train yourself? Observe self-discipline. Nakikinig ka sa akin ngayon. Gumaganon yung mata nyo. Kuwang-kuha ko, di ba? Amen! Kuwang-kuha ko. Okay? Self-discipline. Kasi itong mensahe na to, pinaghihirapan din. Amen. Dapat kayo rin makikinig, naghihirap din. Amen. Pastor, apaw na eh. Kaya nga sabi ko, increase the capacity of your spirit. Amen. Ano ibig sabihin self-discipline? Di ba sabi ni Paul kanina? Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize?
Run in such a way to get the prize. I repeat, run in such a way to get the prize. Kung maging Kristiyano ka na rin lang, be the best Christian ever! Ikaw na pinaka-the best na Kristiyano. Bakit? Ako hindi ako papayag. Christian lang ako. Lang? Hindi. Kung maging Kristiyano man rin lang ako, isa sa pinaka-pulido at the best na Kristiyano. Amen. Kung pastor ka rin lang naman, be the best pastor ever. Amen. Amen? Amen. Huwag lang yung janitor lang ako. Wow, janitor. Walang janitor sa heaven. Amen. Sabihan mo yan, ha? Hindi niya naman sinasabi niya. Everyone who competes in the game goes into strict training. Ano raw? Strict. Pagkasabi sa katabi mo, strict. Training. Kailangan mahirapan ka. Kailangan magtiis ka. Ano ba? They do it to get the crown. And that will not last. Yung kanilang training, Robert, ano nakukuha nila? Medalya. Ang medalya kumukupas. Amen. Trophy. Yes, manalo tayo sa contest. Wah! Wah! Yung iba, nakita kong tonsil talaga. Lumalabas na eh. Gumagal. Asa ngayon ang ating trophy? Ayun, kinakalawang na. Amen. Ito, iba. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like boxer, beating the air. May nakita na ba kayong nag-shadow boxing na nag-champion? Meron na? Yung kung uppercut pa wala namang kalaban. Okay, bagkos, no! I strike. Makinig ha? I strike a blow to my body. Binugbog yung kayang katawan. And I make it slave. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Look at me. Taas ang kamay ng mga nagkasabing Kristiyano. If you believe that you're a Christian, lift up your hands. Raise your hands. Can I pose a challenge to you? Amen. Kristiyano ka rin lang. Be the best Christian in the kingdom. Amen. Amen? Train yourself. It's not easy to be the best. Tama ba, Myra? Hindi madaling maging best. It takes a lot of trainings. It takes a lot of discipline. You discipline yourself. If you want to be the best, discipline yourself. If you want to possess a healthy body, gusto magkaroon ng sino itong mga lalaki, magkaroon ng six-pack. Gusto mo six-pack. You train. You discipline yourself. Amen? Yung iba naman, one pack. Kasama na dibdib to. Okay? Observe self-discipline. In going to church right now. Diba? Oh, umuulan na. Ano to? Punta pa ba tayo? Punta tayo. Why? We discipline ourselves. Amen. Amen? Amen. You listen for... Sinasanay ko nga ngayon rito, hindi lang isang oras ang mensahe eh. Darating ang araw, maging 3 na to. Amen. Masanay kayo, bakit? We are partaking here, not physical food, but spiritual food. Amen. Just partake everything. Kain lang ng kain, walang open sa spirit. Hindi ka makakain patso sa spirito. Amen. Kain lang ng kain. Discipline yourself. What else? Number 5. Committed to participate in the fellowship of the believers. Pagkasabi sa katabi mo, salamat, nandito ka. Salamat. Ulitin mo. Salamat. Okay, ano sabi sa Bible? Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Malapit nang dumating si Lord. Amen. Anong trabaho? Ba't nandito tayo pinagsama-sama? Para ano? Magpalakasan tayo sa bawat isa. Yeah. Gusto ko puminawa sa inyo, pag nakita niyo ba yung kapatiran sa church, natutuwa kayo? Kayo ba'y nabibless? Amen. Ayun eh? Amen. Alam niyo sa akin, mas mabigat ang pressure sa akin pag Sunday eh. Kasi meron mga magpapaalam, pastor, di kami makapag-church. Kulang ba ang Saturday tsaka, kulang ba ang Monday hanggang Saturday para ibigay sa'yo? Ba't di niyo mo maintindihan? Sunday na nga lang nandito ka para mag-recharge ka ng espiritu mo.
Sinablay mo pa. Yung iba naintindihan ko pag may sakit. Pero yung walang sakit, malakas, tapos mayroon lang lakad. Ano ba yung lakad na yan? Mas importante ba yan sa lakad mo sa Diyos? Nagkakaroon ba tayo? Amen. Ako nagsasalita ako rito bilang lingkod ng Diyos kasi alam ko ang magiging tulong nito sa spiritual mo. Amen. Pag wala kang marinig na Word of God, anong maririnig mong voice? If you do not hear the voice of God through His servant, you will hear the voice of the world. At ang voice ng world, anong sinasabi? Wala nang pag-asa. Sasakupin na tayo ng China. Wala na mangyayari sa atin. Pahirap na ng pahirap ang buhay. But the voice of God says, the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord. Amen. Kaya importante may salita ng Diyos ka naririnig. Amen. Ibig sabihin kung maintindihan, tanggapin mo lang. Bakit? Yung kinakain mo ba? Alam mo ba kung anong vitamin na dala niyan? Anong ginagawa mo? Kain ka lang ng kain, binusog mo lang yung tiyan mo. Pero di mo alam anong vitamins dala niyan. Yes. Same thing with God's Word. You listen to God's Word today. Ang hirap intindihin eh, ang haba pagkatas ganito. Kainin mo lang kasi pagdating sa loob, ang ministeryo sa'yo yan. Amen. Eh wala, ayaw natin. We miss. Sino dito ang mayroong 25 hours a day? Ilang oras ang isang araw? Mayroon ba may 25 dito? Bakit yung iba nakarating? Bakit iba hindi? It's a matter of priority. Ito pa sa labas, may sakit nandito eh. Lahat na wala sakit, magsabi ng amen. Amen. Yung hiya tayo dito sa labas, may sakit pa to. Na pinagaling na ng Panginoon. Amen. Are you there? Amen. We should discipline ourselves. We should commit. Look at me. Please look at me. Everybody, ang source ng spiritual nourishment mo sa church mo, makukuha. Amen. Kaya pa ito, nanonood naman ako ng YouTube. Nanonood naman ako sa iba yung live kaysa recorded. Amen. Amen? Amen. Make sure that every gathering of believers, hindi ako may sabi, ayan o, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another, and all the more you see the day approaching. Pay the price! Go! Join! Why? Hindi ito gawain ng Ambassadors for Christ. Gawain to ng Diyos at dito ka makakatanggap ng pagpapalat kalakas na spiritually. Do not miss this gathering. Are you there? Amen. Alam niyo kung mayroon man kayong pinaka-importanting lakad, ito yun. Amen. Wala kang pakialam sa lakad, tingin sa akin. May transaction ka sa labas? Matatapos yun. Kikita ka ng 1,000 ngayon pag pupunta mo yung kausap mo, okay na. Pero siguro kasi yung 1,000 mo, mauubos ka. Amen. Are you there? Amen. Makakabili ka ng lupa? Yung lupa mo nandyan din. At sa lupa na yan, doon ka na ililibing. Pero ang matatanggap mo every Sunday, yun ang eternal. Amen. Yun ang magpapalakas. Yun ang maglilinis sa'yo. And the more na nakiklense ka ng Word of God, the more you draw closer to God. And the more you have the opportunity to qualify in the kingdom. And the moment you qualify in the kingdom, you become a vessel of honor. And the moment you become a vessel of honor, God can use you mightily for His glory. Please listen to me. Nangungusap po ako bilang pastor po ninyo. It's not for myself. Kasi kung para sa akin, marami na po akong natanggap na revelation sa Panginoon. Sayang pag hindi ka makaparte. Katulad kahapon. Di ba? Sayang, di kayo nakarating kahapon sa Bible study. Ang daming ni-reveal ang Diyos. Amen. Kailan natin to seryosohin? Pakitanong yung katabi mo, kailan ka talaga magseryoso? Kailan? Ha? Kailan? Kailan mo seryosohin si Lord? Yung iba, siniseryoso nila ang Diyos pag baldado na sila. Di ba? Dalhin mo ako sa church. Dahil paano ka dalhin doon?
Yung wheelchair ko, itulak mo. Ayan, diyan ka pala pupunta. Tapos iiyak-iyak yan. Lord, patawarin mo ako. Patawarin ng Lord? Patatawarin naman. Pero pagdado na. Pastor, nananakot ka ba? Hindi! Totoo lang. Amen. Kasi madalas sa akin 25 years, sa November, mag-25 years ako sa Lord, palagi ko nakikita ang matitigas. Binibigyan ni Lord ng isa at itong mabigyan, baldado na, hindi na makakaalis kundi nasa harapan ng presensya ng Diyos. Baldadong Kristiyano. It's now time to be serious. Amen. Alam niyo ho, pag hindi mo seryosohin si Lord, you will sow what you will reap what you sow. Hindi ka rin seryosohin ng Diyos. Ganun si Lord. Tingin sa akin. Alam mo yung pinrits ko na nakaraan? Good son and prodigal son. Alala mo yun, Lydia? Prodigal son saka good son. Yung iba mama, nagpapartake na lang sa grasya ng Diyos sa kabiyaya dahil anak. Di ba si Toto, yung anak mo, kahit gaano siya kapasaway, pinapakain mo pa rin. Bakit? Anak mo eh. Paliwanag? Pero hindi siya nagdadala ng ligaya sa buhay mo. Kaya yung mga magagandang plano, magagandang bagay, hindi mo maibigay sa kanya. Bakit? Pasaway eh. Pero anak. Naalala, di ba? Pero pag yung anak mabait, yung anak nagdadala ng ligaya at tuwa sa buhay, sa puso ng kanyang nanay at tatay, ano nangyayari? Hindi man siya humingi, kusang ibinigay. Yan ang picture ng maraming Kristiyano, kapatid. Kung ikaw ay isang prodigal na anak, ikaw isang pasaway na anak sa iglesia ng Diyos, ano mangyayari? You are alive now because of being a child of God. But when it comes to favor, when it comes to blessings, when it comes to the goodness of God, the best things from God, you have no part of it. Maliwanag? Pero pag good son ka, oh, hallelujah. Ang mangyayari, pagpasok mo, andyan yung bimpo nakasunod. O, yung likod mo, anak ko na siya. Diba? Alala ko, Sister Laura, habang kumakain si RB, kukuha niya lang, mabas ang likod mo, baby. Baby, damulat na ako. But because of His goodness, ano nangyayari? Punas dito, punas doon. Ano yung mga anak mo? Ang damit, lansyado palagi. Bakit? Good. Amen. Vessel of dishonor are categorized with the prodigal son. Nagpapartake lang, buhay ka lang ngayon eh. Dahil sa biyaya na lang ng Diyos eh. Kung pasaway ka, buhay ka lang ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Sinasabi ko sa diretsahan yan sa mata. Pero favor-wise, wala. Blessings-wise, wala. Hirap ka. Naintindihan mo sinasabi ko, hirap ka. Pero if you become a good son, di pa tapos prayer mo, sasagutin niya na. Lahat ng tinanim mo, aanihin mo. Lahat ng tinayo mo, ikaw ang makikinabang. Masakit ito sa akin. Bakit? Seryoso ko itong ginagawa. And I believe, when I give the Word of God to you, hindi galing siya kung saan-saan, galing yan mismo sa Espiritu. Binigay ng Lord sa akin, binibitawan ko sa inyo. Nalulungkot ako pag namimiss mo. Nagkakanawan ba tayo? Amen. Pakisabi sa katabi mo, wag na wag kang mawala simula ngayon sa church ang palagi. Dito ka palagi. Ha? Dito ka palagi. Bakit? Di ko alam eh, may lakad kang iba. Ano ba yung lakad na yan? Mas may importante ba kay Lord yan? My goodness naman, wala man yata ibang importante kundi si Lord. Amen. Are you there? Are you there? Sagot lahat, are you there? Let's be serious about this. Amen. Ang pinag-uusapan dito sa church, hindi lang yung panghanggang bukas. Ang pinag-uusapan dito, hanggang sa kabilang buhay. Claro? Pag nandito ka sa church, we're securing your eternal destiny. It's not about your destiny for tomorrow. Amen. Whether you like it or not, you will die. Amen. Ang ating sinisecure sa church, pagkamatay mo, saan ka pupunta? Amen. Amen? Amen. Magkukumit ka na? Amen. Lahat na magkukumit, asang kamay? Ulitin ko, di ito natindihan ng iba. All who wants to commit. Lahat na magkukumit, asang kamay? Okay? O sige, tinatandaan ni Lord lahat ng mukha natin ha.
Don't get me wrong. Namimilit ba yung pastor na yan? Hindi. Alam ko kasi kung anong kayang binibigay natin dito. Amen. Amen? Meron pa ba, bro? Number 6, able to teach. Iti-train mo ang sarili mo, magturo ka. Para ano? Teaching is a powerful tool in communicating the truth. What else? Listen, O heavens, and I will speak here, O earth, the words of my mouth. Let my teaching fall like rain, and my words descend like dew, like showers on new grass, like abundant rain on tender plants. Ano ibig sabihin? Able to teach. Train yourself. Mga kapatid, huwag kayong manatiling nakaupo. Amen. Sabi niyo sa akin, Pastor, pwede ba ako mag-aral? Turuan mo ako para mag-share. Amen. Amen? Amen. Hanggang pagdating nyo sa trabaho nyo, nagtuturo kayo. Alam mo, mayroon palang iba-ibang dimension ng kingdom. Dating mo, parang nakala mo talagang, galing mo. Talagang, natutunan mo lang dito yan eh. Amen. Ito, natutunan ko rin sa mentor ko. Amen. Dinevelop ko lang. You can develop it. Mayroong dimension sa kingdom. Ano yun? Kasi minsan, Romel, pag nakalimutan siya, dimension, ano yung dimension? Explain mo. Ha? Iba-ibang stages yan. Ganito yan. Number 1, you must be born in the kingdom. Paano yun? Let me explain to you. Are you there? Able to teach. We must learn. We must discipline ourselves. Na isang araw, kayo naman ang tatayo rito. Kung naman upo dyan, may ginig sa inyo. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, lumago tayo. Lumago tayo. Okay? Next. The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. When Jesus teach the word, people were amazed. Nag-bless yung mga tao, nagugulat sila, di katulad ng mga Pariseo at Eskriba, punong-puno ng kapayapaan. Next, revelation is what will bring authority in our teaching. That is why, hindi o, bibihira niyo marinig itong mga itong klaseng pangaral. Bakit? Dimension of the kingdom. Ano ba yan? Ang alam ko yan kasi how to overcome stress. No. How to receive the grace of God. No. Dimension of the kingdom. You must understand everything in the kingdom. You must be born. You must see. You must experience. You must be cleansed. You must qualify. Next. Vessels of honor. Listen to this. Vessels of honor are those who are qualified in the kingdom. They are holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Sino lang ang mga qualified sa kingdom? Yung mga vessels of honor. Sana ngayong umaga, itigil na natin pagbibigay ng kahihiyan sa Diyos. It's now time to give honor to God. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Praise God. What else? If a man tells himself, and sabi daan, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Next. Conclusion. Tingnan natin po. When we are qualified in the kingdom, we will be like ambassadors, prepared and ready to be sent for kingdom assignment. Our platform will become higher and wider. Our influence will become greater. Our authority will become stronger. Amen? Pwede pong pakibasa ninyo po, malakas yung may kain, yung talagang with conviction with authority. 1, 2, read. When we are qualified in the kingdom, we will be like ambassadors prepared and ready to send for kingdom assignment. Our platform will become higher and wider. Our influence will become greater. Our authority will become stronger. Amen? Amen. Ganda nito. Ano pangalan ng church natin? Ambassadors for Christ. Okay, ang hirap po yung ambassadors, hindi alam ang kanyang nire-represent. Pag tinanong, ano pang mga magaganda sa Pilipinas? Yung sa Bandang Bohol. Sa Bandang Bohol, mayroon po tayong tarsier. Tarsier. Ano ba meron sa Bohol? Di ba meron tayong mga chocolate hills? Pag hindi mo yun alam, naging ambassador ka pa. But because you're a vessel of honor, what will happen? You will be like ambassadors prepared and ready to be sent for kingdom assignment. Amen. Pag ikaw ay prepared, ano mangyayari? Mapadala ka na ng Diyos, ready ka na! At kahit saan ka mapunta, kaya mong i-represent ang kingdom, kaya mong i-represent ang king. Amen. What a blessing to be a representative of the kingdom. Amen? What a blessing to be a representative of the kingdom. At ano mangyayari?
Pag vessel of honor ka, our platform will become higher. Hindi lang sa Taguig, kundi sa buong Metro Manila, din sa buong Metro Manila, kundi maging sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang bansa. Bakit? Tataas at ano pa? And it will be wider. Amen? Ano pa ho? Our influence will become greater. Nakaraan, na-meet ko ang kapitan dito sa San Miguel. Okay? Maraming churches, hindi kilala ng kapitan. Una, hindi nila kilala yung kapitan, tsaka sila hindi sila kilala ng kapitan. Kailangan yung influence natin, lumalawak din. Amen? Amen. Hindi yung nakatayo na yung church mo, di ka man lang kilala. Dito, kilala tayo ng mga BOD rito. Kilala rin tayo ng kapitan dito, ng kapitan dito sa San Miguel. So nag-meet kami, sabi sa akin, Pastor, di ka na nakakapunta. Sabi ko saan? Every Monday kasi, pag flag ceremony, nag-share pa akong gospel dyan. Dyan sa San Miguel. Amen? Amen. So, ibig sabihin, ang influence natin, hindi lang pang church. Maging sa labas, maging sa mga kakilala, sa mga kilalang tao rin sa lipunan, at least, mayroon tayong influence. Amen? Amen. Nung minsan nag-share ako dyan, may umaten na kandidato ng pagkakonsehal sa Buntagig. Nandun tayo, pinag-pray natin. Sa biyaya ng Diyos, nanalo. Huwag kayo ko nang sabihin pangalan niya. Nanalo siya. Nung mayroon akong minute dito sa may Jago sila, sa may Chowking, nakita ko siya. Ang daming bodyguard. So sabi ko, si Konsehal, ito yung pinag-pray natin. So kinausap ko yung tao, nagulat ako may umakat sa likod ko. Nagmano. Pagtingin ko, oy, si Konsehal pala. Influence. I said influence. Amen. Mantakin mo, Konsehal. Ito pa, si Mayor. Kailan si Mayor? Pangalan Mayor natin? Okay, si Ate Lani. Pag nakikita po tayo niyan, sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, titigil po yan. Lalapit. Pastor, Amen. influence. At hindi niyo ako makakalimutan. Amen. Lalakad yan, ang bilis. Pagtingin, ay, Pastor! Influence. Amen. Amen? Kailangan ho. Kaya kailangan maging vessel of honor tayo. Cleanse yourself always. Why? Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo pag ikaw ay nagko-qualify sa kingdom. Tingin mo sarili mo, nakaupo ka lang dyan. Tingin mo parang walang mangyayari. No! Kasi kayang gamitin ng Diyos ang isang taong napakasimple. Ang mga pinili niya, mga mangingisda na walang pumapansin. Pero tingnan mo kung ano sila. Sila ang nag-turn sa world upside down. From Jerusalem down to the uttermost part of the earth. Nakarating ang kingdom gamit ang mga sinasabing nobody. Look at me. In this world, you are nobody. In the sight of God, you are somebody. Anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Cleanse yourself. Be qualified in the kingdom. Magugulat ka o kung anong gagawin ng Lord sa buhay mo. Huwag mong tingnan sarili mo, I'm an ordinary person. Yes, sino ba may sabing mga matitindi yung mga apostles ng Panginoon? Okay? Isa lang matindi nun, si Luke lang eh. Doktor yun eh. Pero hindi ganito ginamit yung pagdodoktor niya. Bakit? Hindi niya nagamit. Bakit? Puro pagaling si Jesus eh. Amen. Wala po kayo mabasa. Nung maraming lumapit kay Jesus, sabi ni Dr. Luke, Lord, i-stethoscope ko muna. Kukuha ko ng BP. Lord, nagwawala itong may-ani ng demonyo. Kukuha ko ng BP, baka mataas na eh. Wala ho kayong mabasa na ginamit ni Lucas ang kanyang pagiging doktor. Amen. Meron ba kayo nabasa? Wala. Wala. Kung hindi pa minensyon ni Paul, ang ating kapatid na si Lucas na isang doktor, doon lang nakilala ang doktor siya. Kasi never na ginamit ni Lucas ang kanyang pagiging doktor nung kasama niya si Kristo. Bakit? Palapit pa lang sa kanya, magaling na. Amen. Alam kayo kamay? Yes! Kahit authority mo, kahit talino mo, hindi kailangan ng Diyos. Kaya nga, anong kailangan ng Diyos? Simple people. People who are willing to change. People who are willing to be corrected. People who are willing to be rebuked. And people who cooperate with God the moment they are being rebuked. At pag ikaw yun, welcome to the kingdom. Welcome to your assignment. Amen! Hallelujah! Can we shout praise the Lord? Praise the Lord!
We need to qualify in the kingdom in order for us to be used mightily by God to fulfill His agenda on earth. Look at me, sa labas mo, tingin mo. Mayroong gustong gawin si Lord sa mundo. Hindi na kailak, nagwala na ang demonyo. Na-approve na sa Amerika ang same-sex marriage at inaay nilang ma-approve din sa Pilipinas. Wala akong pakialam kung ma-approve yan o hindi. Kung may agenda si Satanas para wasakin ang buhay ng mga tao sa mundo, may agenda rin si Jesus na i-rebuild ang buhay ng mga tao para papasok tayo lahat sa langit. At naghahanap siya ng mga ambassadors, mga qualified believers. Bakit namin this? Kasi hindi lahat qualified. Mayroong iba nagbibigay lang ng kahihiyan. Ang hinahanap na yung nagbibigay ng karangalan sa Kanya. At sa huling araw, sila lang ang gagamitin. My prayer, Lord Jesus, use ambassadors for Christ for the fulfillment of your agenda on earth. Amen? Pagkasabi sa katabi mo, hawakan mo yung kamay, pisilin mo. Let's qualify in the kingdom. Hallelujah. Ano po sabi? Ito po, tandaan niyo mabuti. If it stops you from getting closer to God, then it needs to go. Let me repeat. If it stops you from getting closer to God, then it needs to go. Ano yung mga bagay na nagpipigil sa iyo para makalapit ka na makalapit sa Diyos? Kailangan maalis na yan. Maybe galit, maybe weakness, maybe mga bagay na kung saan nagbibigay sa iyo ng kahinaan, mga bagay na kung saan umahad lang sa paglapit mo sa Diyos. It needs to go. Let it go. Hayaan natin siyang umalis. Lumayas yan. Being qualified in the kingdom ushers us to the next dimension, which is inheriting the kingdom. Napansin mo, Brother August? Pastor, anak ako ng Diyos. Kailangan magmana ako. Hoy, hindi pa. Kailangan mo na mag-qualify ka. Tama ba, Robert? Bago ipamana sa'yo, i-check papeles mo. Aquino ba talaga itong si Robert na to? Saan ito pinanganak? Kailangan mag-qualify ka kasi ang pagtanggap ng mana, hindi yan basta-basta makukuha kahit kapag kamukha kayo ng tatay mo. Kailangan mag-qualify ka. Para mag-qualify ka, i-train mo ang sarili mo, linisin mo ang sarili mo, at pag napatunayan qualified ka na, you are now going to inherit the kingdom. Bakit maraming Kristiyano parang hindi nabubuhay na Kristiyano? Bakit? Kasi hindi naman qualified eh. Are you there? Ngayong umaga, pa nagpipreach ako sa inyo, naintindihan niyo siguro sinasabi ko. Kaya siguro wala ka masyadong blessing ngayon. Bakit? Baka hindi ka qualified. Ngayon, may chance ka pa. Katulad ko, pang 10 beses, puro sintonado, pang 10 beses naawa sa aking gitarista, pinakanta rin ako. Amen. Kayo, baka feeling nyo, talagang made of wood ka lang, tsaka made of clay, pwede ka naman maging silver and gold today. Amen. Are you willing to do that? Amen. Let us all stand up. Hallelujah.